Sinakyan ni Dodong si Marites. Kawawa naman si Marites, maliit pa. Sinakyan na. Ngayon po, purgahin namin si Kuan. Si Rigoro. Nagsimula na siyang kumain ng feeds. Kailangan po na ma-update natin yung pagpurga sa kanya. Tess! Ang gagawin natin, kiluhin muna namin para ma-estimate natin kung ilang cc yung ipurga natin. Kumain ng asin si Marites, oh. Gor, kaya mong buhatin daw? Nungera ba na? Oo. Oo. Hilas na ba kayo na magkahawar na magdaglawas? De? Hindi ba kakadaog na eh? Agay! Naamli na 30 kapin dia. Ito na. Ang bigat. Pila? 105. 105. 105. Uy! Sa 67. Sa 67? 38 sa rigor, oh. 38 times 0.077 3 ml yung order natin sa kanya. Mabait na baka itong siguro. Sige, zoom ulit tayo. Lugar rin. Ah, dati. Ugusahan ang isa ta. Lame. Walang kahirap-hirap, Gor. Ano yan, Gor? Ito na yung Marites. Patutoy na po si Marites, oh. Buya kaya. Ito na, Tess. Kinain mo lagi ilalan? Ilalan ra. Ikilaw ra Marites yung kuan. Kupromet sa kafits. Ito, Gor. Kini at Gor. Asal makay kag bakaday kag budak ko kag Gor. Mo si Pogi ni Rigor. Tingin ko ana. Dago siya ko ano mo. Guwapo pagka to sa anggol sa una sa pero gamay kay to sa anggol yun. Panilap siya, oh. Pakaham nanda niya siya. Kira pakaham rin kita niya. Ikaw na. Yung isang baka natin dito, oh. Medyo malaki na yung tiyan niya. At expected po namin na mga anak siya last week of February or first week of March. Yan. Masimasin natin kung may gumalaw ba. Hindi pa masyadong gumalaw yung baka sa loob. Sana lalaki din yung anak niya. Pag babae, siguro ibinta lang natin mga kaprobinsya. Kasi marami na tayong baka dyan. Tapos, yung mga magagandang klase nating baka, nakastahan na po. So, pag magpili tayo ng materialis or magdagdag tayo ng materialis, doon tayo magkuha sa ating baka na mga magagandang klase. Pero ito, hindi naman ito masyadong native. Medyo upgraded na to. At ang nagustuhan ko sa baka na to, hindi siya matapang. Walang gatas. Sana hindi tayo niya biguin.
Sana bigyan tayo niya ng magandang klaseng baka. Katulad ni Basya. Na yung anak ni Basya na si Rigor, gwapo at napakalikot sa ating baka. Nanuwag na kahit batang bata pa. Kiyat kayo ba? Gusto magkipaglaro agad sa atin. So sana po. Sa ngayon po siya yung pinakamalapit ng mga anak sa lahat ng mga baka natin dito. Pero yung iba nating baka, nakasana po sila, 4 po yun. Pero hindi pa tayo sigurado kung positive ba or buntis na ba sila. Kasi bagong kasa pa lang. Lalo na si Queen Eye. Kumain siya ng dahon, no? Kahit tuyo, kinain niya. Malakas po kumain ng mga dahon yung mga baka na naka-confine lang or nakatali lang dito, hindi pinapastol. Kahit anong dahon na ibigay namin, kainin sa ating mga alaga. So good luck sa ating baka. Sana lalaki lang yung anak niya at magandang klase din. Pero pag babae, okay pa rin. Masaya pa rin tayo. Yung sisi natin mga kaprobinsya, na pinakawalan na natin. Healthy po sila. Hindi na natin nilagay sa kulungan. So yun po ang gagawin natin sa ngayon. Pag may mga manok tayo na may sisyo, pagkawalan na natin, hindi lang tayo masyadong magmadali na dumami yung mga alaga natin. Kasi pag sobrang dami naman, napakadali lang nila dapuan ng sakit. Lalo na pag ma-overcrowded na yung area natin. At sa ganyang edad mga kaprobinsya, okay naman, mabilis dumami yung mga alaga nating manok. Kasi yung nanay nila mag-itlog naman or magpakas na. Base po sa ating experience dito, pag yung mga manok palagi nasa kulungan, habang mga sisiyo pa sila, pag pagkawala natin, hindi sila marunong maghanap ng pagkain. Andito lang sa paligid, nakahiga. Yung mga pato natin, sa mga nakarang video po natin, yung mga sisiyo natin nadaganan ng ating kambing. Marami sana yon, yung bagong pisa, at isa na lang yung natira. Ang gagawin natin sa sisiyo na yan, hulihin natin tapos ilagay doon sa kulungan, isama natin sa mga sisiyo ng pabo para mangitlog naman yung nanay niya. May sisiyo tayo ng Bengala na andun sumunod sa ating alagang manok. Nagkatak lang yung mga dumalaga natin. Marami na po tayong mga dumalaga dito. Yan po, mga dumalaga yan. Kung surtihin tayo, napakadali lang dumami sa ating mga alaga dito kung sakaling magsimula na silang mangitlog. May nasabi po na hindi na tayo magkatay ng manok para dumami yung mga manok natin. Ang kinatay po natin dito mga kaprobinsya, yung mga ano lang, mga lalaki. Mga lalaki na manok. Hindi po tayo nagkatay ng mga babaeng manok sa ngayon. Kasi gawin po natin, inahin yung mga dumalaga nating manok. Ito lang yung natin pinuli.
Yung tandang natin oh. Takot sa bigala. Salayo natin sa sisiw oh. Ulihin natin yung sisiw na yan. Kanina po may nakita kami mga banog. Umaaligi dito sa ating mga alaga. Banog yung nanghuli ng sisiw. At yung ating mga pabo mga kaprobinsya, palagi po tayo nagkatay. Sa mga nakaraang araw po may bisita tayo, nagkatay tayo ng pabo. At wala namang problema kahit magkatay pa tayo palagi ng pabo. Kasi may mga sisiw naman tayo dito. Yan, marami po yan. At meron pa doon sa kabilang kulungan. May mga sisiw pa tayo doon. Sisiw ng pabo. 1, 2, 3, 4, 5. Marami oh. Marami. Meron pa dito. Ayan. Nag-ingay. So, pag lumaki yan, magkatay naman tayo. Kahit namatay yung iba nating sisiyo ng manok, pero may kapalit naman. Sisiyo ng pabo. May mga ano pa tayo dito oh, mga bulik. Yan, mga lalaki yan. Pwede yan pagkatay, pero magtira tayo dyan na lalaki na bulik para gawin natin tandang. Pagdating na yan, subukan natin na dito magbigay ng pagkain. Tingnan natin kung lumapit pa yung mga kalapati natin. Ayaw bumaba ang ating mga kalapati. Takot yung kalapati sa ating mga bingala. Ayaw nila. Yung manok natin dun oh. Natakot yung iba. Territorial po yung bingala. Matapang siguro yung lalaki oh. Kasi napapansin ko po na kahit kapwa bingala oh, habulin nila. At yung mga bulik natin na manok andun. Pag-isa natin ng feeds. At hindi naman nila inaway yung ating mga pato. Yung mga bingala natin sa ngayon, siguro may nag-itlog na po sa kanila. Pag may time tayo, hanapin natin kung saan sila nag-itlog. Para kung may napisa, mailagay natin sa kulungan. Napapansin po natin na mahina yung resistensya sa mga sisiw na bingala pag nasa labas lang, lalo na pag palaging umuulan. Tapos pag isama lang natin sila sa kanilang nanay, yung mga maliliit na sisiw, ang mangyayari po maiwanan lang sila kasi napakalakas lumipad sa mga bingala at wala silang pakialam sa kanilang sisiw. Hindi katulad ng manok na magaling alaga ng sisiw. Hindi bumaba yung mga kalapati.
Nakatingin lang. Yung iba, andun sa bubungan, oh. Yan. Yung gansa. Pumunta dito yung gansa, oh. Papuntahin natin dito. Tingnan natin kung sumunod ba yung iba. Kasi may isa na pumunta dito. Hindi takot yung gansa, oh. Kahit mag-isa lang siya, oh. Nakikain siya sa ating mga alagang bingala dito. Pero hindi naman siya ginalaw ng mga bingala. Takot pala yung bingala sa pato. Marami pang siso dito mga kaprobinsya, oh. Yan. Marami. 23 heads na sisiw ng pabo ang nadadag ngayon. So pag lumaki yan, napakarami na. Pag mabuhay lahat yung 23 heads. Tapos may mga naglimlim pa, oh. Yan. Pabo, ilong pabo, tapos doon pato, yung isa. At meron pa dito. Hello. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin kung marami bang itlog. 5 dito. Yan, meron pa dito. At meron pa dito. Medyo masaya na po tayo ngayon dito sa ating mga alaga. Kasi hindi na tayo pinasok ulit ng sawa. Hindi katulad sa mga nakaraang buwan na may pumasok dito na sawa. At madali po yung isa nating gansa at 2 pabo. Pero ngayon po hindi na kami nakapansin ng sawa dito at wala na kami nakita na patay na pabo o pato. So sana po hindi na siya bumalik dito. Okay lang sana pag isang beses na siya kumain ng pato sa isang buwan. Pero noong una po 2 pabo po yung namatay sabay sa loob ng isang gabi. Ang ginawa po namin dito tuwing gabi, mag-roving po kami para kung sakaling may sawa na pumasok dito, maitaboy namin papalayo. Kahit walang tigil yung pagkatay natin sa ating mga alaga dito para pang ulam, wala namang tigil yung pagdami nila. Mapapabo man or pato, hindi po napisa yung mga itlog na ating gansa. Yan po, marami pa tayong mga lalaki na pabo na natira. Pwede pa tayo magbawas dyan kung sakaling may okasyon. Nung una po tinigilan natin sa pagkatay ng pato kasi kumunti na lang yung mga alaga natin na pato. Pero ngayon bumalik naman tayo sa pagkatay sa kanila para mabawas-bawasan naman at saka para naman may pang-ulam kami dito. Habang wala pa kaming manok mga kaprobinsya,
kakaunti pa lang yung manok natin dyan. Pabo at saka pato yung tinatay namin para pang ulam. Minsan rabbit, kasi binawasan din natin yung ating mga rabbit. Marami po tayong alaga na rabbit. Maliit lang yung bako natin, maliit lang yung bahay nila, so kailangan natin bawasan para hindi sila ma-overcrowded. Mahirap pag maliit na yung area natin tapos sobrang dami, kailangan nating bawasan. Closing time. Tahimik na yung mga baboy natin, oh. Sa mga nakarang video po natin, nagtimbang po tayo ng 2 baboy. At ito yung pinakamaliit. Ito po, nasa 66 kilos lang. 66. Tapos yung medyo malaki. Asa ito, hindi ba natuloy ang dako daw? Murag karera dito. Oh, ito na yung dalunggan. 93 kilos yung medyo malaki yung timbang namin. 93 kilos. Tapos marami ng mga kuprador na umaaligid sa aking baboy. At nag-offer na sila ng presyo na medyo mataas. 200 per kilo yung offer nila. Okay na yan, pero may feeds pa tayo na finisher. Kailangan natin yung ubusin.
At sana pag maubos na yung finisher natin na feeds, lalo pang tumaas yung presyo. Kasi yung 200 mga kaprobinsya, goods na yan, isa na tayo dyan. Sabi ko po sa kanila na balikan na nila yung baboy natin. Kung sakaling maubos na yung feeds natin next week. Yan. Ilang kilo pa lang na finisher na ubos nila. Wala po tayong ibang hanga dito sa ating mga baboy. Hangad po natin na tumaas yung presyo para makabawi tayo. Paminsan-minsan lang yan mangyari mga kaprobinsya. Umabot sa 200 per kilo yung baboy, yung live. Pero yung isa na maliit, sigurado tayo na umabot yan ng 70 kilos. Asa itong gamay ano yung usado? Kene? Manit kinagam yan? Kare daw ay? Sunod ana? Kare? Siguro rin ako cinta po. Pagkamar kaya yung mukha. Sa cinta isa, nagamera kayo sa? Okay. Na-breed ko dito. Yung isa pagkatapos ang kumain. Humiga agad. Dalawa pala sila. Kaya mulapad ka. Labing isa pa yung baboy natin dito na pwede nang i-dispose. May natira pa tayo dyan na 22 heads. Try natin. Baka lalo pang tumaas. Napakaganda mga kaprobinsya pag yung komprador yung maghanap ng baboy kaysa tayo ang maghanap ng komprador. Pwede natin taasan yung presyo. Pumayag sila o sa hindi nila mabili. Ito na sa madawelong, ito na pulang dalunggan. Dili na maudong, ito na sa madalunggan mas dako na kaatos Kalo na to mga kaprobinsya Kang kana dong nabunol yung dalunggan. Ay gusto mo na kinagta na itong bigal ako. Oy, Mo mga katong nakasulod dito pre. nakagawa sa dito. Kasulod na dito sa bigal man. Oh. Nakakatuwa tingnan niyo ating mga alaga mga kaprobinsya. Lalo na pag isipin natin na medyo tumaas na yung presyo. Excited tayo. Pero yung kita natin dito mukhang mapunta lang sa ating kulungan ng baboy. Karigyo Okay, up. Kaya may sunod nga gamay sa. Pero napunas mo na pa nung 80 kapil. Dili po na may gamay dagway jod. Nung 85. Kasawa na maglili dagway. Akhirnya siguro gitu ning ucita ka to. Ano bigala? Ano bitag ng gala? Tawag yaman alo. Paano yung hindi pa ako dito? Wala nang sumat. Kaya muna na kayong kabuhi. Yan po ang update sa ating mga baboy dito. Marami ng mga komprador na pumunta dito para gusto lang bilhin yung ating mga baboy. Pero wag muna sa ngayon kasi may feeds pa tayo na natira. Mga kaprobinsya, kailan na po yung ulam namin, adobong pato. Tapos may sausawan na manghang. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Ano? Ini akan melawan ini. Wala si Dodong, umuwi. Dodong, Dodong. Hindi nga ko Dodong. Lo yang mata oi. Alang. Bangga ang Ano daw? bangga ang ko. Ang pangalan mo to. Guru mo one. Wala. Kaya to. Kaya terus paparonin mo din. Wala mo kit ba? Uy.
Tumahay na kayo? Tama. Amin. Kana uban? Palangga mo kayo ng anak, pero ikaw po palangga mo ka ni mama. Paabot sa kuan. Tapos sila. Kada jo, ano ba mas yung trabaho? Ya. Mga yan. Gagayang-gayang nasa dito dito. Ah, siguro. Kaya. Kaya namakyan lang ka. Mark, mo naman. Nabagong ka daw kuan, katawid. Okay, akong minggu ko karon po dito. Saan na ko mapadindin kay pwede pag trabaho. Ako murag mo pwede ni trabaho. Ah, pila ko. Dagang nga kulanan. Dahil mga alaga. Dagang aga, dawo, hayop. Asa naman to pas? James niya. Iparto bilang kuhaon. Isa gina basa kay masing mukoy na. Tingmo ko na biya. Kuya, nabdos mo na ito. Fake news na. Ka nabdosa. Tip niya. Nagklaro video. Talo. Ang gup lang siguro. Kung may tumundang ka. Yung ano, maana kong iyaan. Sa at bang malay. Naka Pati ko lang, rugang ang baho. Yan Kaya ang mga pakloy.